Design of steel joist or open web steel joist. Part 3 nung design natin ng car park. So, meron tayo ditong pinakita, no? Ito yung configuration ng pinopropose kong open web steel joist doon sa along grid line B. Yung mga nakapanood po nung part 2, ito yung series 3. Ang highlight tayong tatlong item na i-discuss for this video. Yung number 1, load distribution. I-distribute natin yung mga forces na nanggaling calculation natin ng first part and second part. Especially yung earthquake load na na-compute natin nung second part. Number 2 is stress analysis. Kukompute natin yung mga stresses nitong members. Then yung huli, sizing of joist members. Ang kaibahan nitong ating open web steel joist, kung nakikita ninyo dito sa dulo, sabi natin with bending at ends. Merong bending moment na na-inherit niya doon sa lateral force. I-convert natin siya into a shear force na papasok dito sa top chord and bottom chord. Dahil kung ito ang column, nakikita natin, may column tayo dyan, naka-attach yung top chord doon sa column at saka dito sa ilalim, yung bottom chord, attach siya doon sa column. So, magkakaroon siya ng shear flow dahil i-resolve noong open web steel joist yung moments. I-absorb niya yon. So, magkakaroon siya ng shear flow. Makikita natin pagdating sa analysis. Given from previous series number 2, meron tayong dead load and live load. Nilagay ko rito, note, floor loads above, ito are unfactored. Meron tayong multiplier na 8 meters dahil yung spacing ng mga poste is 8 meters. And then yung 2.67 meters, ito yung distances. Naglagay tayo ng mga vertical members, 2.67. Dito sa baba, makikita ninyo, ito yung configuration, yung typical floor joist per grid line. So, nilagay ko rito, meron tayong 4 na grid line. Actually, nagkamali ako. Meron pa pala rito yan. Dapat may grid line 5. But, okay lang po yun. Ang example na pinapakita natin dito, yung procedures, paano natin i-compute yung mga stresses. So, meron tayong grid line 1 to 4. Yung typical floor joist natin, ito nga yung configuration. Ang distance niya, ang total length is 8 meters. Ang i-design natin yung floor joist sa level 2. So, i-capture natin to. From grid line 1 to 2, on level 2, ka-capture natin yan, 8 meters. Meron tayong 870. Ito yung na-calculate nating lateral loads do sa series number 2. I-convert natin siya into a moment. Magpo-produce siya ng moment dito sa level 2. Dahil ang height nito is 4 meters, 870 times 4, makita natin dito, moment at level 2, is 870. Natural, yung lateral load sa upper floor, pag nag-move siya, magkakaroon ng bending, magsusway. So, i-resist nitong level 2 yung lateral force na nanggagaling do sa level 3, which is 870 kN. So, 870 times 4, yun nga, yung 4 meter height, bakit minultiply natin ng 1/4? Kasi ang mangyayari, magsishare itong 4 na poste, doon sa mapoproduce yung moment dito sa end. 870 divide by 4 or multiply by 1/4 dahil meron tayong 4 columns. Magse-share sila. So, babalik siya sa 870 kN meter. Kaya, hinighlight ko rito, sabi ko, each column. So, bawat column, yan, sa grid line 1, grid line 2, grid line 3, and grid line 4, meron siyang 870 kN meter na moment. Yun yung malalagay dito, yung ipapasok natin, yung sinasabi kong end moment. Makikita natin dito, meron akong nilagay dito na vertical loads. Meron siya nakalagay dito, D plus L. Ano yun? Dead load and yung live load. Pagsasamahin natin, yun yung point load sa bawat joints ng ating floor joist. But, may nakita kayo rito, sinulat ko, B, going right. Yung isa naman palayo. Ito yung shear flow. Pag niresolve natin yung moment na pinroduce niya, na nanggaling doon sa third level, which is 870, i-divide natin ang height ng 1.33. Ngayon, itong height, depende sa inyo to.
kung gaano kalalim yung gusto ninyong depth ng floor joist or yung open web. Calculation ko is 1.33 dahil dinivide ko siya into 3 equal spaces. Yung 8 meters divide by 3, that will give us 2.66. Dahil ang diagonal members, ang approach dyan is always 45 degrees. Nakita nyo? Dito, 45 degrees. So, ang mangyayari nito ngayon, yung 8 meters divide by 3 will give us 2.66. So, pag hinati pa natin yung 2.66, 1.33. 1.33 yung layo nito, natural dahil 45 degrees, 1.33 yung height ng floor joist natin. Yun yung sinasabi natin, ni-resolve natin yung 870 kN meter divide by 1.33 will give us a shear flow. Ano po? Sa top chord at saka sa bottom chord. Magkaiba ng direction. So, balik tayo muna rito, no? Nailundag ko kagad, but gusto ko lang ipakita sa inyo ito. Sabi ko, dead load, 100 kN, tsaka yung 102, saan galing yan? Dito. No? But sabi natin, floor loads above are unfactored. Yan dalawang yan, unfactored. Including this one. But, LRFD or load resistance factor design combination, kaya ito maglalagay tayo, for example, yung 100 multiply by 1.2. Ano po? Sa live load, walang nangyayari kasi 1 at saka yung earthquake, parehong 1. So, ikikip natin yon. Once na makuha natin yung factor load, ito yung sinasabi ko rito. I-add natin. Dead load plus live load, i-add natin dito, papatong natin doon sa mga joints. But napansin nyo itong dalawang dulo, nilagyan ko ng divisor na to. Dinivide natin dahil kalahati lang yung tributary area niya. Compare dito sa dalawang nasa gitna. Ano po? Kaya yung value ng D plus L, pagdating sa magkabilang dulo, divide natin ang 2. So, mako-compute na natin yung stresses out of this calculation. So, yun po, no? Tuloy tayo doon sa analysis. Stress analysis, hinighlight ko na, no? Yung grid line 1 to 2, may mga loads na pinresent na tayo. Ito yung mga point load, yung 111. Kung napansin nyo, yung sinabi ko a while ago, no? 222. Ito yung point load, dead load plus live load. And then both ends, hatiin natin yan, kaya naging 111. Dahil do sa tributary, yan po, kalahati lang. Ito yung shear flow, 654. Magkaiba ng direction, dahil nga moment, dinivide natin yung moment na galing doon sa third floor. Nung i-resolve ng 1.33 high na joist, nagbigay sa atin ng 654. Ito yon, 654 ang shear flow. So, ang procedures, palagi naman kailangan natin i-compute muna ang reaction. So, summing up all forces, makukuha natin ang reaction at both ends as 333 kN. So, kung napansin niyo, actually 666 ito, pero i-distribute ko dahil yung attachment niya sa column at both ends, both top chord and bottom chord, i-attach natin sa poste. Nandito yung poste, sa kahabaan dito, no? Kaya yung 666 divide by 2, each support na attached sa column will be divided into 2, kaya naging 333 kN. Dito, naglagay ako ng highlight. Ang i-resolve natin, kukunin natin yung stresses at BD, ito, no? BD, tsaka yung diagonal, BC. Sa gitna, kumuha tayo. Normally, ganyan naman. Diyan malalakas ang forces. Kailangan natin makompute yung axial force para ma-size natin. So, next drawing, makikita natin, no, naglagay tayo ng calculation. In-isolate natin yung point B. Ito, point B yan. Galing dito sa taas. Galing dito, no? Yan yung point B. Ito na tayo, no? In-isolate ko. Sabi ko rito is member BC and BD. Kukumputin natin yung stress sa BD at saka yung BC. Kukunin natin ang components ng diagonal. Since this is 45 degrees, natural kung kukunin natin ang component niya, 1:1, and then yung hypotenuse niya, square root of 2. Ano po? Yan yung Pythagorean theorem. So, ito yung relation sa right, ano? Yan. BC over square root of 2 equals BCB or BC vertical component is to 1. Ganun din sa BC horizontal is to 1, ano?
by summing up forces vertical equals 0. So, makikita nyo dyan, ano? Hindi ko na i-explain, pakitingnan nyo na lang. Mako-compute natin ang BC using sum of forces vertical. Bar BC, ito ano, yung diagonal, is 313 kilonewton. Tension, ano? Lagay ko rito, T. Yan yung design stress natin for diagonal. I-apply natin sa lahat ng members ng diagonal na nakikita ninyo rito sa taas. Pagdating sa BD, yung top chord, sum of forces horizontal, to, no? Ganun din. BD minus 654 plus BCH. Yung horizontal component, i-resolve natin using this relation. Makuha natin BD or bar BD, yung top chord, ito yung top chord, equals 876 tension, top chord. So, yun, ano po, ito yung design natin, design stress. Kailangan natin yan pag nag-size tayo ng member. Kukuha tayo sa table ng steel manual para ma-size natin. Malaman natin kung ano yung recommended safe size ng section na gagamitin natin. Pagdating sa gitna, yung sinabi ko kanina, yung EF, ito na. So, in-assume ko tension dyan. Makita nyo yung direction, ano? Pinakamabilis, pag ganyan, hindi na nyo kailan dumaan dito, dumaan doon para makarating tayo rito. I-cut niyo to, no? Sabi ko rito, by section method. So, yan yung isa sa mga way para maging mabilis yung calculation natin kung gusto natin mag-jump kagad doon sa center. Dahil alam natin, nandyan yung maximum axial stress dahil gitna yan. Ano po? Suspended yan. So, summing up forces or summing up moment at D, dito, D, ano? Equal 0. Ito yung equation. Pakibasa na lang po ninyo, no? Galing dito. In-apply natin yung force na yan. And then, you need to apply yung lever arm. Kaya makita nyo rito, yung 666, yan yung reaction, multiply by 2.67. Dahil sinabi natin kanina, ang spacing niya on distance ng dalawang vertical member is 2.67. EF equals 460 tension. Pag ito, nilipat ko sa kabila, ano po, positive ang magiging answer, meaning yung ating assumption na going away from this point is correct. That proves us na yung magnitude na 460 kilonewton is tension. Ito yung design natin for all throughout, ano, for bottom chord. Finally, ito yung design result. Nilagay ko na, no? Nakuha natin yung top chord, bottom chord, and diagonal member stresses kanina. Hahanap tayo ng members or appropriate size na members for those stresses. But bago tayo mag-produce ng makakita sa table or sa steel manual, ito muna yung design criteria and specification na ginamit ko. Yung since tension, lahat ng members natin, ito yung formula, no? FT, nilagyan ko ng subscript na T, meaning tension, equals 0.45 FY, ano po? Yung FY natin is 248 MPa, multiply natin ng 0.45, makukuha natin yung resistance ng bawat members. So, gagawin natin, titingin tayo sa steel manual. Hanap tayo ng match doon sa cross-sectional area na magsasatisfy doon sa stresses na na-compute natin kanina. At yun nga po, nakuha ko ito, no? Ito yung mga sizes for top chord and bottom chord. Pinagparehas ko na. Actually, mas malaki sana yung nakuha ko doon sa top chord. But ang ginawa ko, inadapt ko yung W256 by 80 doon sa bottom chord. Para yung harmony nung design, magkapareho sila. Hindi maganda yung magkaiba ng size. Ganyan po ako mag-design. Kukunin ko yung pinakamalaki. Kunyari, lumabas sa top chord, 256 by 80, yung appropriate. I-apply ko na rin din doon sa bottom chord. But yung sa diagonal, iniba ko. Dahil diagonal to, mas maliit yung stress na nakuha niya. Nakuha ko, base sa steel manual, is 215 by 71. So, sa mga hindi pamilyar sa pag-interpret ng description, ano po, pag sinabi natin, for example, 256 by 80, yung 256, ito yung depth ng wide plans. Wide plans yung ginamit natin, kaya W. Yung 80, yung huling digit, 80 meaning 80 kg per meter. Ganun po ang pag-interpret.
Yun po, sana may napulot po tayo dun sa discussion natin ngayon at kita natin yung kaibahan ng calculation ng pag-design ng open web steel joist na merong bending moment sa magkabilang dulo. Yun nga, nanggaling siya doon sa lateral force na na-compute natin nung previous video. Abangan pa po natin yung mga susunod pang video related to this topic, yung elevated car park. Kita tayo ulit sa susunod. Salamat po. God bless.